Ang nakaraan, natunghayan natin at narinig sa ikatlong episode ng ating pagtatanghal si Jeneline Pizarro. Adventurismo ang dahilan nang siya'y pumasok sa komunistang kilusan. Walang takot niyang isiniwalat ang katotohanan na siya'y napabilang sa mga rebeldeng biktima ng mga kasinungalingang pangako ng kanilang mga leader. Ngayon, sa ika-4 na episode ng ating pagtatanghal, ito ay sa katauhan ni Ellen Carandang. Sa kanyang kwento, ang kanyang asawa at isang anak ay nasa kabundukan pa hanggang ngayon at patuloy na nakikipaglaban sa pamahalaan. Eleanor Carandang po. Eleanor Carandang, ilang taon ka na? 32 po. Anong taong ka nung pumasok sa Kilusan? 2009 po. 2009. So, pwede bang simulan mo? Paano mo nasimulan pumasok sa Kilusan? Bali po, na-recruit ako nun sa kababaihan sa aming barangay. Saan? Sa Buena Vista po. Saan yun? Buena Vista, Quezon. So, anong papel mo doon nung ikaw ay nasa bundok? Bali po, finance saka medical. Finance at medical. Ibig sabihin, hawak mo yung pera ng Kilusan at ikaw ay yung nanggagamot din. Opo. Meron ka man tinapos na panggagamot? Bali po nito lang training pa namin sa Morong. Yun pa yung ano namin po sana. Ayun. So magte-train, tuturuan kayo ng panggagamot. Mhm. Nung nasa Morong kayo, bago kayo mahuli, ano ang ginagawa niyo dun sa loob ng isang linggong yun? Bali po, nagtinuro sa amin yung pag-aakyo, tapos pag-opera, pagsesemento yung mga nabalian, tapos yung mga nasa critical pong yung mga natamaan na kailangan buhayin kasi hindi pwedeng dalhin sa bayan kasi delikado. So yun po yung tinuturo sa amin. Sino ang mga nagtuturo sa inyo? Si Doktora Clamor po saka si Doktora Alex Montes. Yung dalawang doktor na ba yun? Kasama nyo rin sa Kilusan? Bali po sa legal po sila. Oo nga, ibig sabihin, pero sila ang supporters ninyo sa legal side, sa grupo ng CPP, NP, NDF. Opo. Sila po yung mas magturo sa amin kasi sila yung nilalapitan pag andito sa Maynila na may sugatan po na delikado talaga. Sila talaga mga doktor. Opo. Yun ang nagtuturong yon. At pagkatapos, sino naman ang head ninyo nung panahon yun doon? Sa pangalahatan po. Doon sa training ninyo, meron bang namumuno sa inyo doon sa training ng medical ninyo? Nakalabas po yung nag-antay sa amin sa lang center. Nakalabas po nung gabi bago kami nahuli nung umagang yun. Bali, sila po kasi yung may susunduin pa yung si Ate Cha noon para sa graduation namin, kinabukasan. So, anong pumasok sa isip mo, inamin mo na ikaw ikabilang sa Kilusan? Kasi po yun naman po yung totoo eh. Tapos para po sa mga anak ko. Pero wala bang namailit sa inyo o nanakot sa inyo na para aminin na kayo miyembro nga ng Kilusan? Wala po. Kusang loob ko po yung ginawa para makasama ko na po yung mga anak ko. So hindi kayo nagsisisi sa inyong ginawang yun? Ay, hindi po. Doon sa pagtatapos ninyo, may naasahan ba kayo na maging speaker ninyo sa inyong pagtatapos? Meron po. Pwede bang mabagi po sa akin kung sino yung mga pangalan ng mga taong inaasahan niyo maging speaker sa inyong pagtatapos? Si Lisa Masa po, saka si Satoru Campo. Yun ang mga kilala nating mga mambabatas dito sa ating gobyerno. So ibig sabihin sila rin ang sumusuporta sa inyo noon sa pagbibigay ng mga pagkain kaisipan sa inyong Kilusan. Opo, yun po. Kasi bago po nagkilos po ako sa legal. Kaya bali po, ikinakampanya namin niya si Satoru Campo at saka si Lisa Masa. Yun po yung sa amin ng mga kasama. So sa ngayon, hindi ba kayo kinakausap or kinokontak nila sa ginawa niyong ito? Hindi po. Hindi kayo nagsisisi? Hindi po. So anong plano niyo ngayon? Dito po muna kami. Ayaw yung makihalo-bilo doon sa sementadong gubat? Ay, ayaw po. Bakit? Po muna, siyempre, andito po yung mga bata kailangan naming alagaan. Tapos, kahit naman po paano, hindi na ganun ka-simple yung buhay namin. Hindi ko naman po hindi galit sa amin yung dati naming mga kasama. Kaya kailangan din po namin mag-ingat. Hindi naman po sa takot kami, mag-iingat lang po. Pero anong may sasabi mo sa kanila? Anong mensahe mo sa inyong mga kasamahang nasa bundok ngayon sa inyong kalalagayan? Mensahe ko lang po sa kanila, magbagong buhay na kayo kasi wala rin namang mangyayari sa pinaglalaban ninyo. Hindi pa rin mananalo ang ginagawa nila, lalo na po sa asawa ko. Siyempre,
kailangan na din po niyang, hindi na ako isipin niya yung mga anak na lang niya na nag-iintay sa kanya. Ang hinihiling ni Ellen sa ngayon ay ang magkasama silang muli ng kanyang asawa at mga anak. Nagkaroon umano siyang makontak ang kanyang asawang nasa bundok, subalit matigas ang loob nito sa kanyang paninindigan na makipaglaban sa pamahalaan. Nagkaroon po kami ng kontak, pinipilit ko pong hikayatin siya, so mas matigas po yung paninindigan niya eh. Sabi niya sa akin, kung talagang saan daw ako masaya, ito na lang yung piling ko, wag na daw siyang idamay po sa desisyon ko. Hindi ka ba nahihirapan sa kalalagayan mo? Mahirap po. Kasi po, andun pa rin yung isa kong anak sa kanya, tinatago niya sa akin. So, napakahirap po para sa akin yung ginawa ko na ganito. Pero pinipilit ko po nung una na pakiusapan siya na magbagong buhay. Kaso andun po talaga yung tigas ng loob niya eh. Dahil po sa mabigat na doktrina sa kanya. So, hindi talaga po niya magawang iwanan yung kilusan. So ang paniniwala pa rin niya talaga, walang Diyos. Opo, ganun po yung ano niya. Hindi niya magawang piliin kaming mag-iina. Sabi ko nga po, mas maigi pang kaagaw yung babae kaysa sa paninindigan niya. Kasi yung babae, kaya ko makipagsabunutan. Pero yung prinsipyo niya at paninindigan, hindi ko maagaw sa kanya. Ngayong ikaw naniniwala na ba na may Diyos? Meron po. Paano mo napaniwalang may Diyos? Kasi po, kahit pa paano, nagagabayan ko na ng maayos yung mga anak ko. Nakakapag-aral na po ngayon ng maayos. Katulad doon na sinabi ni Cherilyn, noong una, napatigil po yung mga anak ko ng 1 taon kasi po inilipat kami ng lugar. So hindi, kalating taon na po, natigil yung pag-aaral nila. Ganun po kagulo yung buhay sa kabila, sa pinanggalingan ko. Nasisira ang kinabukasan ng mga bata. Yun po yung doon. So ano ngayon gusto mo ipaabot na panawagan sa iyong asawa? Sana naman magising ka na sa katotohanan na walang mararating yung pinaglalaban mo. Isipin mo na lang yung mga anak mong lalaki na wala ka sa tabi nila. Na hindi ka kilala ni Bunso. Anong pangalan ng asawa mo? Kamichael po. Ang buong pangalan niya? Rolando Carandang. Nandoon sa bundok. Inyong natunghayan ang mga pahayag ng isa sa 5 nagbalik loob sa pamahalaan na kabilang sa Morong 4-3 sa katauhan ni Ellen Carandang. Siya ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na sa darating na mga panahon ay mabubuong muli ang kanyang pamilya at makakasama at makakatuwang ang ama ng kanyang mga anak na si Rolando Carandang sa pagpapalaki ng kanilang mga supling. Panahon lamang ang makapagsasabi at sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong. Dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.